Sinisimulan mo na ba ang dream house mo? What the dog doing? Boss, paano magagawa yung mga pader? Tsaka yung pinaka-structure ng bahay mo kung inuubos mo yung hollow blocks. Grabe oh, talagang ginunguya niya. Okay, so siguro naman di niya talaga nilulunok, no? Kasi syempre kapag nilunok niya yan, pwede yan magkaroon ng aspiration. Yun yung nangyayari kapag yung mga particles ng hollow block, instead na pumunta dun sa kanyang esophagus or sa daluyan ng pagkain, pwedeng pumunta sa daluyan ng hangin. Kapag napunta yun dun sa daluyan ng hangin, pwede siyang mahirapan huminga, pwede magkaroon ng infection sa baga, or baka worst case scenario, pwede matubuhan sa ospital. So ito, sabi ni Maggie sa comments, hindi normal itong mga gantong contents, nakaka-alarma na ang ginagawa. So, okay lang naman tayo gumawa ng mga kakaibang contents kung talagang meron tayong gustong i-share na medyo interesting sa buhay natin. Pero syempre, isipin natin lagi yung ating kalusugan. Men who ejaculate 21 times or more a month were less likely to develop prostate cancer. So, more masturbation help. Why is that, right? So, there's a prostate... Nakikita ko to si Doc, isa siyang urologist. YouTube ko siya napapanood. The fluids that, some of your ejaculations come from the prostate. And so, when you're ejaculating frequently, you're more often getting rid of that fluid and sort of replenishing it or cleaning the pipes, so to say. So that may be beneficial in terms of preventing prostate cancer. Okay, so ang pinapalawanig ni Doktora dito yung napag-usapan ko na rin to with other uro before, yung tinatawag nilang prostate stagnation hypothesis. So ang sinasabi dyan, kapag daw mas madalas magpalabas ang mga lalaki, napipigilan daw yung mga accumulation ng mga chemicals dun sa ari ng lalaki. So, in effect daw, pwede daw sila makaiwas sa pagkakaroon ng prostate cancer. Pero still, from the word na hypothesis, kapag sinabi natin hypothesis, ito yung mga proposed na explanation ng mga iba't ibang karamdaman na hindi pa napuprove talaga. So, very limited pa rin yung studies. Kaya yung wording dito ni Doktora, may benefit. So, hindi rin niya kinocommit talaga na magpalabas ka na magpalabas para hindi ka magkaroon ng prostate cancer. Ang sinasabi lang din dito sa video na to, pwede, pero still hindi pa ito proven and hindi ito ina-advise talaga ng ating mga espesyalista. Pero kung gusto mong maka-score ng madalas kay Mrs., pwede mo gamitin ang term na prostate stagnation hypothesis. Sabihin mo, mahal, may nabalitaan ako. May tinatawag palang prostate stagnation hypothesis. Magpalabas ka. $1 eye cleanse in India. Ang dumi. Ang dumi, guys. Ang dumi. Wala pang gloves si madam. Hindi ko lang kung nag-toothbrush or gargle man lang. Dinedirekta ba talaga sa mismong surface ng mata? Pagka gano'n, no? Okay na, malinis na. Pwede po maka-transfer ng mga infections itong ginagawang gantong practice. May mga, of course, maraming bacteria ang bibig and very fragile or very madaling dapuan ang infection ng ating mga mata. So, medyo risky po yung ganitong practice. Hindi ko lang alam kung baka part to ng tradition nila, kung part ng tradition or culture nila, nirespeto ko yun. Pero doon sa health side, sa medical side, medyo hindi po ako agree sa ganitong practice. Final diagnosis, cleared of pneumonia and TB. Thank you, Lord. For the past few weeks, actually 2 weeks ago, nag-uubo ako. And then, last week Friday, yung ubo ko is meron ng kasamang dugo as an HIV advocate, and just also sharing to all of you na how I'm fighting for my life, for my family, as well for mama and papa. Cleared po ako for TB or pneumonia. Is that yung final diagnosis is laryngitis. Ang content creator pala na to ay isang HIV patient. So again, kapag sinabi ng HIV/AIDS, isang uri po yan ng transmitted infection na actually very alarming kasi pataas po ng pataas yung cases ngayon and pabata ng pabata yung nagkakaroon. Again, naipapasa to kapag hindi tayo nagkakaroon ng protected intercourse and kapag hindi natin alam yung ating mga status. So kapag dinapuan po kasi tayo ng virus, nagkakaroon muna siya ng tinatawag na dormancy. Pag sinabing dormancy, yun yung wala munang pinapakitang sintomas sa pasyente kung may sakit na ba siya, kung may AIDS na ba siya or wala. So matagal yun, nagra-run yun for 5 to 10 years. So kunyari na-infect ako ng 2024. So pwede pa magpakita yung sintomas sa akin ng 2029. So 5 years. Imagine wala kang idea and kung hindi ka nagpa-practice ng safe intercourse, hindi mo alam yung status mo.
pwede mo yun mapasa sa iba. And yung di-discuss niya dito, nagkaroon kasi siya ng bloody cough or blood sputum na ubo. Usually kasi pag may HIV AIDS patient tayo, madalas sila or mabilis sila magkaroon ng mga TB. So sabi niya hindi daw TB and laryngitis. Baka nagasgas lang yung lalamunan. Pwede pa rin kasi yun magkaroon ng dugo sa ubo nila. Ilan sa mga sintomas na to, pwedeng magkaroon ng lagnat, sakit ng katawan, kasukasuan, para kang may flu, para kang nilalagnat lagi, and pwede ka magbawas ng timbang at paulit-ulit na ubo or infection sa katawan. Again, dapat po responsable tayo, no? Lalo na kung active tayo, lagi tayo magpapa-test. May mga centers naman na libre and madali yun puntahan. And of course, meron tayong mga tinatawag na PrEP. Yan. Sa mga PrEP na yan, maganda po kung iti-take nyo rin yan, lalo na kung active kayo. Ito, dalawa. Yan eh, no? Vitamins lang sa akin. Vitamin. Ito? Masyadong defensive yung bumibili. Hindi man ako talaga nagamit yan. Nireseta lang yan sa akin ni Doc. Nireseta pala to. Trust po. Okay lang po eh. Walang problema. Yan na may pangkaraniwang gamit na. Wala namang problema kung bibili tayo ng mga ganitong supplement. Kasi kung talagang gusto nating lumigaya at magkaroon ng konting kiliti ang pagsasama kasama si Mister, kasi babae tayong bumibili, okay lang naman. Tanggalin natin yung stigma na nakakahiya, hindi dapat siya binibili. Okay lang naman basta wala kayong kakaibang mga karamdaman or mga maintenance na gamot, and basta pumayag yung mga doctors nyo, pwede yan. Available sa amin ay Drive Max. Try mo. Ang pag-take nito is 1 hour Drive before Max. the things happen. Enjoy! 1 hour before jugjugan. Drive Max, ngayon ko lang ito narinig ha, Drive Max. So ito, sabi sa kanilang website, Drive Max is a dietary supplement for men. Meron daw itong tongkat ali, ginkgo biloba at ginseng. So actually, itong tongkat ali, yan, lagi natin ito naririnig sa mga commercial. Parang pag tongkat ali, naalala ko dito si Robin Padilla. So may mga halo-halo po yung studies sa tongkat ali. Sabi nila nakakatulong daw to sa mood, nakakabawas ng stress. Of course, kapag less ang stress, mas pwedeng sumagad talaga si Mister. And nakakatulong din daw to sa mga libido. Yan, may mga ganyang studies po dyan. Pero still, medyo limited pa. And yung mga resulta ng studies na yun ay iba-iba. So mas maganda, nagpapakonsulta pa rin tayo sa mga doctors natin kung pwede ba tayo mag-take nito. Papanggatnalan po ba? Totoo po na magkakaroon ng skin cancer? Yes, if I'm not mistaken, kapag nasusunog yung balat mo sa araw, nagkakaroon ng higher chance na magkaroon ng cancer kapag nasusunog po yung balat nyo. So kaya nga yung mga iba nagsa-sunscreen, yung iba naglalagay ng ng sleeve para hindi po umitim yung balat and makaiwasan po ang cancer. So yes, isa sa mga risk factors, lalo na kapag talagang excessive and daily and madalasan yung inyong sun exposure. Kasi remember, ang ating araw, meron yung mga tinatawag na UV rays na pwede mag-alter sa mga DNA components ng mga cells natin, mga skin cells natin, na pwede mag-lead into development of skin cancer. Pero still, hindi naman yan lagi. Marami pa rin tayong ibang causes ng skin cancer. Pero isa ang direct sunlight, excessive exposure to direct sunlight sa mga risk factors. So tama, dapat lagi nagsa-sunscreen. And sa mga, I think, biker, si Sir biker ba siya? Or basta may activity siya na lagi siyang exposed sa araw. Tama, lagi po tayong magsusuot ng mga sleeves para ma-protectionan tayo sa sobrang init ng araw. May nag-comment, ang sabi niya halata, candy. Hindi nga to candy, totoong karne yan. Ayan na, totoong karne yan. O, pakita ko sa inyo, di ba? Kakainin ko ng hilaw yan, okay? Hindi nga yan candy kasi. Masarap kong kainin ng hilaw. O, ayan na, papakita ko sa inyo, ha. Candy ba yung ganyan? Totoong karne to. Tignan nyo, ha. Oh. Alam ko to, ito yung mga cold cuts ba yun? Para siyang, hindi talaga siya fully cooked eh. Iba yung process na ginawa sa pagkain na to. Ito, prosciutto. Prosciutto babasa dito. Prosciutto. Uncooked, unsmoked, and dry cured ham. Pakinggan natin kung anong pronunciation. Prosciutto. Tama tayo. Practice. Prosciutto. You may have mispronounced the R. Ano yung R? Prosciutto. Practice. Prosciutto. Dami ko mali. Bahala ka na. Ito, uso to sa BGC. Tailbone adjustment. Instant relief. What the dog doing? Talagang binaba pa yung maong. Talagang sinagad sa brief eh.
Okay, so isang uri pa rin to na practice ng alternative medicine or chiropractic. So kasi may tailbone naman talaga. Coccyx yung tawag doon. So yung tailbone, since buto yun, pwede nga rin naman i-adjust. So kung may mga pain, baka pwede i-adjust ng mga chiropractors. So, totoo po na may buto dyan. Hindi yan susundot dun sa mga iniisip nyo. First, lagi ko naman sinasabi sa inyo na kapag magpapa-adjust kayo ng mga bone, lalo na yung dito, ganon, maganda kung tingnan natin yung mga certificate ng mga practitioners na nilalapitan natin. Kasi medyo, delikado yun eh. Kung hindi pasado sa mga test or wala talagang certificate yung gagawa, baka risky masyado. Kung may mga certificate naman, may mga examination, and may mga lisensya siyang pwede ipakita, pwede po kayo mag-proceed. Kasi mas confident tayo na alam niya yung ginagawa niya. Vlogger, nanigas sa yelo. Pap, tayo pa! Ay, hirap na rin kasi talaga umisip ng content ngayon na interesting eh. Sige, panoorin natin ito si tatay. Kasi na, Pap, malamig. Nagmumura na eh. Malamig! Sabi nagbibideo. Ano, kaya mo pa? Dali. Ay, kaya. Hawak. Grabe, naninigas na, pre. Tingnan niyo yung katawan ni tatay, oh. Nag-workout to si sir, eh. Tapos siguro post-workout siya, ice bath. Kaso baka natagalan. Tingnan niyo yung balat niya, pulang-pula. Kasi nagbabago na yung blood flow. Kasi sobrang tagal na ng exposure sa lamig. And of course, kitang-kita naman natin na talagang naninigas na. Nagkakaroon na ng shivering. Very delikado po pag nasosobran tayo ng exposure sa sobrang lamig. May tinatawag tayong hypothermia. Sa hypothermia, sobrang baba ng temperatura ng katawan to the point na yung brain natin hindi na ma-balance or hindi na ma-regulate yung temperatura sa katawan. So, pwede manigas talaga yung mga muscles, pwede mag-shutdown yung mga iba't ibang systems natin sa katawan, and worst case scenario, pwede tayo ma-hospital talaga. Si James, baka po magkaroon siya ng hypothermia. Dalhin niyo po agad sa pinakamalayong ospital. Sama mo naman. Uy! Nakasindi tong dalawa. Sabi ko, i-off ko na siya. Sabi ko ba naman? Tapos sakit yan. Sakit. Sobrang sakit. Hot wax on my face. Okay, so kapag na-aksidente tayo ng kandila, tumama sa balat, pwede natin i-wash ng very cold water for mga 10 minutes. Iibabad nyo lang para mag-lessen yung pamaga. Pwede rin kayo magpahid ng aloe vera extract kung talagang hindi mawala-wala yung paumulan niya. Pero kung napapansin nyo, nag-worsen, hindi nagbabago yung severity ng pain, tsaka nung itsura ng balat, dapat magpunta na agad sa ospital. Alopecia? Oh, no! Andaan, binubunot niya. Meron tayong tinatawag na trichotillomania. So, sa karamdaman na to, isa itong uri ng mental health disorder na kung saan yung mga pasyente, meron silang urge or hindi nila mapigilan yung urge na bunutin yung kanilang buhok. And pagkabunot, yung iba naman kinakain, yung iba tinatabi lang nila. Pagkabunot, nagkakaroon sila ng instant relief dun sa urge na naramdaman nila. Usually, nag-develop to sa childhood or adolescent. Tapos yung iba may mga history ng anxiety, depression, or obsessive-compulsive disorder. Pero still, dapat hindi natin to sine-self-diagnose sa sarili natin kasi isa tong uri ng mental health disorder. Dapat nakikita tayo ng mga psychiatrist. Pag na-diagnose tayo, pwede tayo magkaroon ng mga behavioral therapy. Kakusapin tayo ng mga psychiatrist and pwede tayo resetahan ng mga gamot para makontrol yung mga urge natin. Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! So, okay, shoutout muna tayo sa mga sumusunod kasama si Traffle. So, shoutout tayo kay Jane Lourdes de los Santos, kay Cici Coral from Riyadh and Alaska, from Ronalyn. Shoutout po, Doc, sabi ni Ronalyn. Paulit-ulit from Bicol. Kay RV Francisco, sabi na tamang-tama, shoutout ka, Doc. Aiza Pilongo from Europe. Mary Rose, shoutout sa'yo. Lance Online, shoutout from US. Elorgia Jobit, shoutout. Mirna, shoutout sa'yo from Qatar. Niza Manila from Catanduanes and Aldrian de Sondos, Davao City. Mal Salva and kay Dai Ten Shi. So again, sana marami kang natutunan sa video na to, and kung nag-enjoy at marami kang naging benefits, kakaiba na yung outro ko ngayon. Sana mag-follow ka sa mga social media channels ko dito. Once again, I'm Doc Alvin and Truffle. Signing out. Bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.